Alright mga kapatid, good morning po. Alas 2:20 na madaling araw at the Luneta Park. Ito po, Luneta Park yan. Alright, okay mga kapatid, dito tayo. Bibigay lang tayo ng reaction at opinion or opinion lang. Opinion. Sa nangyayari ngayon, di ba mga kapatid, na-checkmate na siya ni Saldico, si BBM, at saka si Tambaloslos. Pero, kung todo, depensa pa rin. Diba? Ang nakakakuan dito mga kapatid, alam mo, kung sa Japan ang nangyari to, baka nag-resign na. Yung mga ganong aligasyon, pinakita ni Saldico, yung insertion, tapos nagpakita ng, yung, di ba yung sa mamahaling maleta, na katunayan, tama yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa, di ba? Na doon nilagay sa maleta na yon na sinasabi ni Pampilo Lacson na mahal daw. Ang tanong doon, bakit daw kailangan doon ilagay? Mahal daw yon. Ito talaga, hello, attack dog, Pampilo Lacson, sorry Senador Pampilo Lacson, sorry Hindi ka ba nag-iisip? Milyon po yung laman nun. Sa bawat maleta, 40 million. 38 million pinakamababa. Yung maleta, magkano lang naman yon, di ba? Sabi natin, mga 100 o 250,000 yon. Dahil mahal nga daw yung maleta na yon. Bakit doon nilagay? Dahil, kapag nilagay mo sa ordinaryong maleta yon, baka masira yung zipper dahil punong-puno ng pera. O kaya mapunit pagbaba sa sasakyan yan. Pagbaba niya, mapunit, kumalat. Di nakita nila, nabisto nila na pera ang laman. Kaya nilagay doon sa mamahaling maleta. Bakit? Para hindi masira. Hindi mapunit yung zipper, di ba? O hindi, kasi overcrowded yung loob di ba? Kung ilalagay mo sa ordinary yan at biglang kumalat yan, isip-isip, di ba? Kinu-question, hinahanapan mo lang ng kwan hinahanapan mo lang ng butas si Master Sergeant Gutesa sa tungkol doon. Ayan, na-checkmate na kayo ni Saldico. BBM, Tambaloslos, checkmate na kayo. Deny pa more. Anti-Claire, sunog kayo dito sa ipinakita na, yung part 2 na sinabi ni Congressman Saldico. Galit kami kay Saldico, pero kung magsasabi siya at ipipin down niya yung talagang mastermind katulad ng sinasabi niya ngayon na pasimuno si BBM at saka si Tambaloslos base sa kanyang pahayag, bagamat galit kami, pero kailangan niya pa rin managot, ibalik yung sa perang kung ano man ang nakuha niya. Pero ang kagandahan doon, naibunyag niya bago siya, sabi niya nga bago daw siya ipapatay, masabi niya lahat, di ba? Kaya checkmate na kayo. Checkmate na kayo. Gusto nyo pang humirit, mati na kitang-kita na yung insertion pinalabas niya, may ebidensya, yung ginamit na maleta, may date pa. Ewan ko, hindi ko na yung 21 ang date noon, 2025. Checkmate na kayo. Sabi nga ni Congressman Saldico, may resibo siya at may ebidensya. Ito naman si Anti-Claire, baka daw AI, papacheck pa sa FBI. AI ka. AI ka, Anti-Claire. Nagbubulag-bulagan ka. Palusot pa more. Pag ganyan lagi ginagawa yung pabulag-bulagan pa kayo, nagbubulag-bulagan, sana matuluyan na kayo mabulag. Kitang-kita nyo na kung ano ebidensya. Bakit yung sinasabing ganon? Kontra na kasi sa inyo si Saldico. Dati hindi kutsabahan kayo lahat di ba? Nagkakakuanan pa kayo. Kaya hindi nyo, wala kayo sinasabing hindi maganda kay Saldico noon. Bakit? Inaatake niya si BP Sara. Kaya tuwan-tuwa kayo. Ngayon, dahil siya naman ang nagigipit at nagiging parang pain, di ba? Para siya lang i-pin down, nagsalita na yung tao. Kayo pala. Ano pa masasabi nyo dyan? Ano pa?
Depensa pa more. Di ba? Nakakatuwa kayo. Pero alam mo, ito binabalik ko. Kung sa Japan yan, nag-resign na yung pinaka-prime minister or nagpakamatay, nagiririki. Bakit? Sa bigat ng akusasyon, doon, blind item lang, nagre-resign na eh. Dito ang kapal ng mukha. Kapal ng mukha mo, BBM. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, tambalos-los. Bakit kinukontra nyo na si Saldico? Kasi nagsalita na yung tao. Dati, puring-puri nyo. Dati, bakit? Siyempre, binabanatan niya si BP Sara. Kaya tuwan-tuwa kayo. Ngayon, kayo na binabanatan, sasabihin nyo AI. Sasabihin nyo, hindi, walang matibay na ebidensya. Dahil hindi nyo na kapanalig. Ganon ang conclusion nun. Kaya kayo, sa pagkakataon ito, checkmate na kayo, gusto nyo pang humirit. Wala, matipon kayo kung sa pag-uusapan, alam mo, yung mga ganong ebidensya, nandoon yung date, nandoon yung maleta, sinabi ni Gutesa kung anong klaseng maleta yon, dinala niya doon, sakto naman sa sinabi ni Saldico. Tapos, didepensa pa kayo. Ang tawag doon, mga kapatid, punmate. Napunmate kayo dyan. Hindi kayo minati na kung sino. Yung mga opisyal, hindi kayo minati doon. Ang nagmati sa inyo, pun lang. Mati kayo dyan. Checkmate kayo dyan. May ebidensya. Base sa sinabi ni Saldico. At ito naman, Mr. BBM, alam mo, binigyan ka na ng isang pagkakataon uli para ituwid mo. Para ituwid mo ang kasaysayan ng Marcos ng 1986. Pero, imbis na ituwid mo, sinalaula muli. Ang matindi pa dyan, mas malupit pa sa ginawa ng tatay mo. Ganun lang yun. Kaya, base sa sinabi natin, binigyan ka na ng pagkakataon para maituwid mo. Sinayang mo. Mas masahol ka pa dun sa ginawa ng tatay mo. Kaya ano mangyayari? Talagang mawawala ng gana ang mga Pilipino. Ito, uulitin ko, inubos nyo ang pasensya ng sambayan ng Pilipino. Ito, tingnan nyo ang nangyayari. Lumalabas, umaaklas na ang mga sambayan ng Pilipino at mga Pilipino para para baklasin kayo sa posisyon kung saan kayo naroroon. Bakit? Corrupt. Masyado kayo. Ay base sa inilabas ni Saldico. At kahit noon pa man, sinabi naman ni BP Sara, di ba? 2 tao lang ang may hawak ng pondo. Saldico, si Tambaluslos. Nagkatotoo. Di ba? Kaya ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, checkmate na kayo, didepensa pa kayo. Checkmate na kayo ni Saldico. Naglabas na ng ebidensya at patunay at resibo. Tapos, didepensa pa kayo, AI nyo. Auntie Claire, kaya pa ba? Dumipensa kay BBM. Hintayin nyo yung ngit-ngit ng sambayan ng Pilipino. Doon nyo makikita kung paano sila magalit sa inyo. Bakit? Inubos nyo yung pasensya ng sambayan ng Pilipino. Salamat at God bless. Dito po tayo sa Juan. Hintayin nyo ang galit ng sambayan ng Pilipino.